Minsan talaga ay hindi natin maiintindihan ang isang babae na kahit na wala ka namang ginagawang masama, ay pag-iisipan ka pa rin nila ng masama. Hindi naging mala fairy tale ang naging buhay magnobyo at magnobya nitong si Liam at Olivia. Dahil sa 15 taon nilang pagsasama, ay nakalimang beses na rin ang mga itong naghiwalayan dahil lang sa isang maliit na selos at di pagkakaunawaan. Ngunit muli din namang nagkakabalikan ang dalawa dahil hindi rin matiis itong si Liam na mawala sa kanya itong si Olivia. Hanggang sa nagdesisyon na nga ang dalawa na tuldukan na ang kanilang away-bati na pagsasama nang ginawa nilang pagkasunduan na maglagay na sa ayos na pamumuhay at maghanda na sa kanilang magiging kasal. Sumang-ayon naman itong si Olivia at nasayahan pa nga dahil sa wakas ay kakasal na ito kay Liam. Ngunit may konting problema lang sa side nitong si Olivia dahil sa gabing yon ay ginawa siyang kausapin ng kanyang ina. Olivia anak, nabalitaan kong nagbabalak na kayo ni Liam na magpakasal. Totoo ba yung nabalitaan ko, Olivia? Sambit ng kanyang ina. Opo, Nay. Tama po ang narinig nyo. Sasabihin ko na rin po sana sa inyo eh. Pero naunahan na pala ako ng balita. Napakabilis naman ng balita, Nay. Pabirong saad naman ni Olivia. Bakit po, Nay? Hindi pa ba kayo sang-ayon sa naging desisyon ko? Dagdag pa ni Olivia. Hindi naman sa ganun, anak. Nagulat lang ang nanay. Sa totoo niyan, nag-usap na kami ng tatay mo. Paano ba yan? Walang-wala pa kami talaga sa ngayon, anak. Sambit pa ng ina nito. Naku, Nay, huwag na po kayong mag-abala pa, Nay. Presensya niyo lang po sa araw ng kasal ko ay masaya na po ako. Sambit pa ni Olivia. Kasunod noon ang pagyakap sa kanya ng kanyang ina. Nangyari ngang kinasal na nga itong si Liam at Olivia. At minabuti ng mga itong magbukod ng tirahan para hindi maimpluwensyahan ang kanilang mga desisyon sa kanilang buhay. 5 buwan nga matapos ng kanilang kasal ay walang ni anumang sigalot ang nangyari sa dalawa, kung kaya't naging maganda ang kanilang pagsasama. Nagsimula lang itong si Olivia na magselos dito kay Liam nang kanyang makita sa bag nitong si Liam ang isang pabango na pang babae. Sa una ay pinawalang bahala lang iyon ni Olivia at hindi ginawang magalit dito kay Liam. Ngunit nang sa pangalawang beses, nang maglaban na itong si Olivia ng gamit ni Liam, ay mayroon itong napansing nahulog galing sa bulsa ng slacks nitong si Liam. Kung kaya't kanya itong dinampot. At napabuntong hininga itong si Olivia sa kanyang nabasa. Nang mabasa niya doon ang pangalan ng isang babae at nakalagay pa doon ang kanyang cellphone number. Doon na uminit ang ulo nitong si Olivia at nakaramdam ng puot sa asawa nito. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nagpigil muna itong si Olivia dahil sa wala pa itong matibay na ebidensya kung nang bababae ba itong si Liam. Dahil nga doon ay nagtanim sa kanyang isipan ng pagdududa itong si Olivia at nakaranas na di makatulog sa gabi sanhi ng kakaisip sa kung anong ginagawa ng kanyang asawa at kung nang bababae nga ba talaga ito. Dahil pag totoo ang hinala nito, ay di nito malaman kung anong kanyang gagawin. Para matigil na ang kanyang pag-iisip kung ano nga ba ang ginagawa ng kanyang asawa, ay minabuti na nito si Olivia na sundan ang asawa nito. Nagawa nga niyang masundan itong si Liam hanggang sa pumasok ito sa isang mamahaling restaurant. Ngunit nang pasukin na rin sana ni Olivia yung restaurant, ay hindi na ito mahagilap itong si Liam doon. Napakamot na lang ng kanyang ulo itong si Olivia sa sandaling yon. Nang maya-mayay, may nasilayan siyang isang waiter. Kung kaya't ginawa niyang magtanong dito. Sir, excuse me po. Magtatanong lang po sana ako, sir. Pambungad na sambit ni Olivia. Yes po, ma'am. Ano po yun, ma'am? Tugon naman ng waiter na iyon. Mayroon na ba kayong nasisilayan ditong isang lalaki? Ito po ang itsura niya, sabay pakita ng larawan ni Liam.
Ay oo po ma'am, ilang linggo din po yung babalik-balik dito. Palaging may kausap na isang babae. Bakit po ma'am? Mister mo po ba yung lalaki? Sambit pa ng waiter. Hindi nakasagot si Olivia sa tanong ng waiter sa kanya at nagpasalamat na lang ito sa impormasyon na ibinigay nito sa kanya. Kasunod noon ay umalis na ito doon sa restaurant. Habang papasakay nga ng kanyang kotse itong si Olivia, ay napatulo ang luha nito at umiyak ng mga 3 minuto doon sa loob ng kanyang sasakyan. Sa gabing ang yon ay inisip itong si Olivia na wawakasan na niya ang kalokohang ginagawa ng kanyang asawa kinabukasan. Ginawa nitong magpaalam dito kay Liam ng maaga at umalis ito ng bahay. Ginawa na pala nitong si Olivia na kuntsabahin yung manager ng restaurant na palaging pinupuntahan nitong si Liam at ng babae nito para dakpin ng kanyang asawa at ang katagpuan nito. Kapalit noon ay nangako naman itong si Olivia na hindi siya mag-iiskandalo doon sa loob ng restaurant kung kaya't pumayag yung manager sa kanyang plano. Matyagang nag-antay at nag-abang itong si Olivia sa araw na yon dahil ang sa isipan niya ay wawakasan na nito ang ginagawa ni Liam. Nangyari ngang pagpatak ng alas 11 ng umaga, pumasok itong si Liam at ang babaeng kasama nito doon sa restaurant. Hindi pa nga sila napansin ni Olivia sa sandaling yon kung di pa siya kinalabit ng manager na nagpapahiwatig na dumating na ang inaantay nito. Nang masilayan nga nito si Olivia, itong si Liam at ang babae nito ay napabuntong hininga ito at umapoy sa galit dahil sa doon na mismo siya sa akto at siya pa mismo ang bibisto sa asawa nito. Kung di lang siya nangako sa manager ay sasaktan pa niya sana ang babae nitong si Liam kung kaya't nagpigil itong si Olivia at kinontrol ang kanyang emosyon. Ginawa nga nitong si Olivia sa sandaling yon na magbihis waitress para siya mismo ang maghatid ng order na pagkain nitong si Liam at ng babae nito. Nangyari ngang ginawa ng ihatid itong si Olivia ang order ni Liam. Hindi pa nito sa una namukaan na si Olivia pala ang naghatid ng order nila kung hindi pa ito nagsalita. Sir, meron pa ba kayong o-orderin? Sambit ni Olivia na nagbihis waitress. Abala kasi itong si Liam sa sandaling yon sa pakipag-usap sa babae kung kaya't hindi nakatutok ang mata nito doon sa waitress. Ngunit pamilyar dito kay Liam yung boses nito kung kaya't napatitig itong si Liam sa waitress. At doon nga sa puntong yon ay hindi maipinta ang itsura nitong si Liam nang kanyang masilayan itong si Olivia na nandoon sa restaurant at nagwi-waitress. Siya ba ang kinakabisihan mo, Liam? Maganda din ha at sexy pa. Ngayon, magdesisyon ka, Liam. Siya ba o ako? Nanginig at galit na boses ni Olivia. Hinawakan ni Liam ang kamay nitong si Olivia, ngunit winasiwas lang niya ito. Mali ang inaakala mo, Olivia. Hindi kami naparito para mag-date at wala kaming relasyon ni Ma'am Charlotte. Pagpapaliwanag naman, nasambit ni Liam. Ganon? So, ako lang pala ang praning dito. At hindi pala totoo ang nakita ko ngayon lang. Sige nga, ipaliwanag mo pa at baka maniwala ako sa'yo. Naiinis na sambit na ni Olivia. Sa mga sinabi nitong si Olivia, ay napabuntong hininga itong si Liam at napatitig dito kay Charlotte bago ito nagsalita. Tutal, dito ka na rin lang naman. At dahil sa nabuking mo na ang plano ko, kung kaya't sasabihin ko na lang sa iyo ang totoo. Una sa lahat, patawad Olivia kung sinikrito ko to sa iyo. Gusto ko lang sanang sorpresahin ka sa araw ng anibersaryo natin. Ngunit parang hindi na yata sorpresa ang mangyayari dahil sa nandito ka na at nabuking mo na ang plano ko. Yun ang totoo, Olivia, at di totoo kung ano man yang iniisip mo. Pagpapaliwanag naman ni Liam dito kay Olivia. Tama po ang sinabi ni Mr. mo, ma'am. Mag-isang buwan na rin naming pinaplano ang magiging event sa araw ng anibersaryo nyo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. At di ka dapat magalit kay Liam.
dahil para sa iyo ang ginagawa niyang ito. Alam mo ma'am, napakaswerte mo kay Sir Liam. Pagpapatotoo pa nitong si Charlotte. Sa mga narinig itong si Olivia ay natigilan ito at napakagatlabi dahil sa kahihiyang nagawa nito at sa ginawa nitong pag-iskandalo doon sa restaurant. Nangyari ngang humingi ng tawad itong si Olivia sa kanyang nagawa at ginawa naman siyang yakapin nitong si Liam. Sa pagyakapan nga ng dalawa ay nagpalakpakan yung mga taong nandoon sa loob ng restaurant. Nangyari ngang dahil sa pangyayaring yon ay minabuti na lang ni Liam na isama itong si Olivia sa kanilang pagpaplano. At naging maganda nga ang selebrasyon ng unang anibersaryo ng dalawa. At masaya itong si Liam at Olivia na sumayaw sa gabi ng kanilang anibersaryo. Mga ka-explorers, huwag po nating hayaang pangunahan tayo ng ating galit. Dahil pag nagkagayon, ay tiyak na maling desisyon ang magagawa natin.